Kumusta po uli at magandang araw po uli sa inyong lahat mga kabayan. At tayo po ay magluluto ng apat na putahe na luto ng baka, pansit at chicken lumpia. Maaga nga po tayong gumising at diretso agad tayo sa pamilihang bayan ng Padre Garcia. Tayo ay Tagalipa pero dito tayo namimili sa pamilihang bayan ng Garcia. Unang-una ho ay hindi ho traffic at hindi ho masikip mamili rito. At pag baka ho ang inyong bibilhin ay dito ho sa Riwa. Dito ko Ma'am Anet Meat Shop, dito ho ako lagi bumibili. At yung mga nagtitinda sa Lipa ay dito rin ho kumukuha. Lumapot na mga kabayan, no? Ang ganda na lang ating ang baka. Pagdating nga po ng bahay ay inasikaso na natin yung ating pinamili at ating po munang mga huhugasan yung karne. Yan ang binili po natin pang putserong baka. Pinatipak-tipak na natin at atin muna yung huhugasan. Nagpagiling na rin nga po tayo ng baka at gagawa po tayo ng embutido. Ayan po ang ating pang putserong baka, beef caldereta, at ito naman po ang gagawin natin kare-kare, buntot ng baka. Bumili rin na rin po tayo ng mga gulay na kailangan natin at yung ibang sangkap at yung iba po ay sa madaling araw na natin bibilhin, yung masiselan at madaling masira. Pinarepair na nga po natin tong ating mga lulutuin na 6 na putahe dahil kinabukasan po ay malayo-layo ang biyahe niyan. Dapat po ay mga alas 11 ng tanghali ay nasa Chaong Quezon na tayo dahil sa Chaong Quezon po natin yan i-deliver. So yan ho ay atin ay prepare ng maagap para kinabukasan ay hindi ho sabay-sabay ang ating gagawin at hindi tayo magagahol sa oras. Una nga po nating isasalang dito ay yung ating pang putsero. Yan, atin na ho yung pinagayat at tinipak-tipak na para hindi na po tayo mahirapang magayat. Pareho din po ang procedure niya sa pagluluto ng pork putsero. Lalaga po muna natin yan, ating palalambutin at para kinabukasan ay piprito rin natin para mas masarap yung kalalabasan ng ating putsero. Tinimplahan lamang po natin yan ng asin. Yan, lagyan po natin ng asin para may lasa at lagyan din po natin ng paminta. So yan po ay pakukuluan natin hanggang sa lumambot. I-slow cooking po natin yan para kinabukasan ay ipiprito na lang natin. Dito naman po sa isang tulyase, sa kabilang kalan ay nagsalang din tayo ng tubig at iba-blanching naman po natin dyan yung ating oxtail, yung buntot ng baka at yan po ang gagawin nating kare-kare. Pakuluan lamang po natin to ng ilang minuto at lagyan din natin ng asin para pampatanggal din ng mga dumi at amoy, tapos lagyan natin ng luya. Timplahan po natin yung ating pangkalderetang baka. Maglagay po tayo ng asin. Lagyan din po natin ng toyo o soy sauce. Lagyan po natin ng pineapple juice. Ito po ay 5 kilo at tansyahin lang po natin ang paglalagay ng ricado. Yan, maglalagay din po tayo ng Worcestershire sauce. O sa madaling salita ho ay Laya and Perrins. Lagyan po natin ng pickles. Sweet pickles po ang ginagamit natin. Lagyan po natin ng katamtamang dami ng paminta at pwede tayo magdagdag pag kulang pa. Haluin lang po natin yan para ma-marinate natin. Para kinabukasan pag niluto natin ay malasa na.
Ilalagay po natin yan sa ref para siguradong hindi masisira. Tamang-tama, at ito pong ating pang kare-kare ay kumulo na. Yan po ay hahanguin na natin at ating sasalain uli. Buhos natin ang sabaw at atin na pong itatapon ang sabaw niyan at huhugasan muna uli natin yan para kinabukasan ay ready na sa pressure cooker. Ito namang pang embutido ang ating timplahan mga kabayan, at gagawa po tayo ng 15 pieces na embutido. So, naglagay ho tayo ng asin, tapos maglalagay rin po tayo ng toyo. Lagyan po natin ng pasas o raisins. Tapos lagyan din po natin ng pickles, sweet pickles. Tapos lalagyan din po natin yan ng harina para maganda po ang pagkakabuo ng ating embutido. Beef embutido. Lagyan po natin ng itlog at yan po ang magpapaganda ng ating embutido. Tapos lalagyan po natin yan ng banana ketchup. Timplahan po natin ng paminta. Lagyan din po natin ng brown sugar pambalance at para may konting tamis. Kayuran po natin ng keso, depende sa panlasa nyo. Mas maraming keso, mas masarap, pero wag nyo pong dadamihan masyado at baka naman po umalat. Kahit ano pong brand ay pwede nyo gamitin. Haluin po natin gamit ang ating mga kamay para mas mabilis po nating mahalo at maganda ang pagkakapantay-pantay ng ating mga ricado. Haluin lang po nating mabuti para mabalot na natin yan. At pagka ganyan na po ang itsura ay pwede na natin yang balutin sa dahon. Dahon ng saging na sinalab sa apoy. Balutin na nga po natin to at baka mabalot pa ng iba. Ayan, may pinerper po tayo dyan dahon. Ilagyan po natin ng margarine at kukuha po tayo ng 1 tasang takalan nitong ating embutido mixture at ilalagay po natin sa dahon. Bilutin lamang po natin yan ng pahaba. Ayan, ganyan. At papalamnan po natin yan ng chicken hotdog. So chicken hotdog po ang gagamitin natin dahil ayaw po nila ng karne ng baboy ngayon. At yan po ay baka. So baka at chicken po ang magkakombine ngayon. Tatalian lang po natin yan sa magkabilang dulo at saka sa gitna para hindi po mabusbus yan pag atin na yang in-steam. Paulit-ulit lang po ang proseso na yan hanggang sa matapos natin balutin lahat yung ating embutido. Batangas embutido. Matapos nga po natin balutin ay atin na po yang ititrim yung dalawang dulo para hindi po masikip sa steamer at maganda ang itsura ng ating embutido. At yan po ay mahigit 3 kilo kaya nakagawa tayo ng 17 pieces at pwede na po natin yang i-steam para kinabukasan po ay ipiprito na lang po natin yan. Sinalang na nga po natin yan sa ating steamer at yan po ay i-steam natin sa loob ng 1.5 oras hanggang 2 oras para sigurado pong luto ang loob. Parehas din po ang procedure pagka tayo ay nagagawa ng pork embutido. Binisita na nga po natin dito yung ating nilagang baka na pang pochero at sa tingin ko po ay malambot na kaya pinatay na natin ang apoy at hahanguin na po natin yan. Papalamigin po natin at ating ilalagay sa ref para kinabukasan po ay ipiprito na lang natin, gagayatin tapos ay lulutuin natin, gagawin nating beef pochero. Pagkalipas nga po ng 1.5 oras ay binuksan na natin yung ating beef embutido. Tingnan po natin kung luto na at sa tingin ko po ay luto na. Atin na lang po yung papalamigin para kinabukasan po ay ready na para iprito. Magandang umaga po mga kabayan at ituloy na nating lutuin yung ating 6 na putahe. Nandito na ho yung ating embutido na pinrepair. Tapos itong ating minarinated na kaldereta, nilabas na natin sa ref. Yung ating hinalbos na pampochero. Tapos bumili rin po tayo ng giniling na chicken. Gagawin po natin yan Shanghai at may gulay na po yan. Magsalang na tayo dito mga kabayan. Salang na po tayo ng kaldereta. Lagay na po tayo ng mantika.
katamtamang dami ng mantika. Tapos ay maglalagay po tayo ng Star sa Kusina, Star Margarine. Na po tayo ng bawang. Pag mabango na ang bawang, lagay na po tayo sibuyas. Hindi po muna tayo gagamit ng chorizo de Bilbao. At wala tayong gagamitin pork ngayon. Okay, maglagay na po tayo ng tomato sauce. Buhos na po natin yung ating minarinate. Haluin lang po natin. Okay. Takloban po natin. Maya-maya haluin natin pagka medyo kumulo na. Hinaan lang po natin konti ang apoy at baka masunog yung gilid. Sinalang po natin dito sa pressure cooker yung ating oxtail. Yan. Para mapalambot na natin, lagyan po natin ng asin. Yan, tama na yung asin na yon. At baka umalat. Okay. Salang po natin dito. Okay, pagka sumirit na, orasan lang po natin 40 to 45 minutes. Okay, nag-init po tayo dito ng mantika at iprito natin yung ating pamputserong baka. Parehas lang po sila lang procedure ng ating putserong pork. Prito din natin para mas masarap. Haluin po natin tong ating baka. Kalderetang baka. Para mapantay natin pagpapalambot yan, nagsasabaw sadya yan. Okay, takaloban uli natin. Tapos, hinaan na natin ang apoy dahil nakakulo na, payang-ayang na. Hanggang sa siya'y lumambot. Timplahan po natin yung ating pang chicken Shanghai. Chicken Shanghai, lumpiang Shanghai. Yan, naglagay po tayong paminta. Lagyan natin ang asin. Lagay po tayo ng chicken powder. Lagyan natin ang itlog. Lagay po tayo ng sesame oil.
Lagyan din po natin ng kaunting flour para hindi magtutubig pagka binabalot. Okay, haluin lang po natin para mabalot na ito. Okay, ready na ho ito. Babalutin na lang natin para maya-maya maprito natin. Chicken Shanghai. Okay na po itong ating pamputserong baka. Hanguin natin. Tapos prito po tayo ng saging. Okay na po itong ating saging. Hanguin na natin. Sama natin dyan sa strainer para nakakatulo ang mantika. Tapos prito naman po natin yung patatas and carrots. Pwede na po ito, ating patatas and carrots. Sanguin na natin. Prito na po natin yung ating embutido na pinrepare. Binawasan lang po natin yung mantika dito at prito na natin dito yung ating beef embutido. Okay na po itong press batch ng ating embutido. Ilagay natin dyan sa strainer para nakakatulo ang mantika. Okay na itong ating embutido. Patuloy na lang po natin ang mantika niyan. Giyatin lang po natin yung ating pang putsero na baka. Yan, ganyan po ang gayat natin. Isa lang po natin dito yung ating putsero. Beef putsero. Maglagay na po tayo ng mantika. Konti lang.
Lagyan natin ng margarine. Ang paggamit po ng margarine ay optional. Kung ayaw nyo po ng margarine ay pwedeng huwag nyo pong lagyan. Gisa na po tayo ng bawang. Sibuyas. Isa po natin yung ating tomato sauce. Dagdagan natin. Ilagay po natin yung ating pinrepare na baka, yung saging, yung carrots at patatas. Sabawan po natin. Pineapple juice, brown sugar, maglagay po tayo. Po natin ng black pepper. Ketchup, banana ketchup, garbanzos, pork and beans. Tapos ito po yung ating kaldo. Ayan, yan po ang magpapasarap sa ating putsero, yung ating pinagpakuluan. Hindi ho tayo maglalagay dyan ng asin at itong ating kaldo ay may lasa ito, baka umalat. Haluin lang po natin. Okay, kukuluin po natin yan. Takloban natin para mabilis kumulo at ilalagay natin yung gulay pagka kumulo. Bango, nakulo na. Ilagay na po natin yung repolyo, bagu beans at bell pepper. Halo lang po ulit. Lutuin natin yung repolyo. Dahan-dahan lang sa paghalo. Baka madurog yung ating mga saging-saging. Okay, pakuluin po natin saglit ito. Lutuin natin muna saglit yung gulay. Okay na po itong ating pig putsero. Quality na po ito mga kabayan. Hanguin na po natin yan. Atin ang ilalagay sa ating catering tray.
kabayan, yung ating beef puchero. Kumustahin po natin itong ating pangkaldereta. Pwede na. Ilagay na po tayo ng patatas and carrots. Lagyan din natin yung liver spread, aromatics, dahon ng laurel. Saluin lang po natin. Okay, takloban po uli natin. Palambutin natin yung patatas and carrots. Iinit po tayo ng tubig. Pakulo tayo ng tubig at nilagyan natin ng asin at tayo po yung magbablanching ng gulay ng kare-kare. Unahin po natin to. Sitaw. Okay na ito. Ating sitaw. Baka malayot na yan. Tapos, susunod din po natin yung ating talong. Yun, malambot na ang patatas. Kumpletuhin na po natin ang sangkap ng ating kaldereta. Maglagay na po tayo ng green olives, red and green bell pepper. Lagyan po natin ng hot sauce para may konting anghang ang ating kaldereta. Kayura natin ang cheese. Para sa mas masarap nating beef caldereta. Haluin po natin. Okay, pakuluin lang po natin yan. Igahigahin natin ating iin-inin para kumapit yung mga nilagay nating mga ricado. Okay na po itong ating talong. Hanguin na natin. Tapos pechay. Saglit lang po natin lutuin yung pechay. Pag nakuluan ng konti, okay na yan. Babanlian lang natin. Hanguin na po natin yung pechay. Okay na ho yan. Okay na rin po itong ating kalderetang baka. O, quality na yan mga kabayan. Hanguin na rin po natin yan.
Sali na natin dito sa ating catering tray. Ang bango-bango ng caldereta. Okay, yan na po ang ating beef caldereta. Okay, prito na po tayo dito ng ating lumpia Shanghai. Salamat kay Nanay na laging nakagabay at tayo pinagbalot ng lumpia Shanghai. Chicken lumpia. Marami po kasi ngayon naiwas sa pagkain ng karne ng baboy at merong issue. Pero may nabibilhan naman po sa dyan na mapapagkatiwalaan at dumaan sa pagsusuri. Pero magaling na rin nga yung nag-iingat. Okay na yan, mamaya uli. Dito po sa kabila, magsalang po tayo ng ating kare-kareng buntot ng baka. Maglagay po tayo ng mantika at tayo gagawa muna ng aswete oil. Gagamit po tayo ng aswete powder para hindi tayo mahirapan ng pagsalasala at quality pa. Okay, napakadali lang gumawa ng aswete oil. Mag-isa na po tayo ng bawang. Yan, pag mabango na ang bawang, ilagay po natin yung ating pinagiling na mani. Sa pagilingan ko po ito sadya pinapagiling doon sa mismong nagigiling para puro yung ating gagamitin sa kare-kare. Tunawin lang po natin. Okay, tapos meron po tayo ditong giniling na malagkit glutinous rice flour. Ang paggamit po nito ay dahan-dahan lang at baka mapalapot yung ating kare-kare. Kaya kukontrolin nyo po ang paglalagay ng glutinous rice flour. Okay, mabango na. Ilagay po natin yung ating pinalambot na buntot ng baka. Buksan natin. Ito po pinalamig ko na, wala na siyang pressure, oh. Testingin natin at baka ito yung makunat pa. Ayun. Malambot na. Ilagay na po natin. Sakto lang yan, ang sauce. Yan, haluin lang po natin. At ito ay lalapot pagka naluto na yung kanya sauce. Ang bango mga kabayan. Hindi na po tayo maglalagay ng asin dito, pampalasa dahil yung ating may timpla yung ating buntot ng baka, baka umalat. Okay, pakuluin lang po natin yan. Hayaan natin lumapot habang dahan-dahan natin hinahalo.
Lumapot na mga kabayan, oh. Ang ganda na lang ating ano. Kore-kore. Buntot ng baka. Ihiwalay lang po natin ang gulay nito at di po natin sasama. Ayan. So, okay na ho yan. Pwede po kayo magdagdag ng ibang pampalasa dyan. Pwede kayo magdagdag ng cubes. Pero ako hindi na po maglalagay kasi malasa po yung ating kaldo. Okay na ho ito. Pwede natin itong hanguin at ibubukod natin yung gulay. Kare-kareng buntot ng baka. Yan, dito naman po sa kabila ay luto na yung ating chicken lumpia. Hanguin na po natin. Lagay natin sa strainer. Salangan uli natin para tayo dire-diretso at mamaya patsaong tayo. Tsaong Quezon. Okay. Okay na po itong ating Shanghai. Lagay natin dyan sa strainer at atin po yung puputulin. Saka natin lalagay sa ating catering tray. Chicken lumpia. Okay. Salang po natin yung ating pang-anim na putahe. Luto po tayo ng Mickey Bihon sa bilao. Manok po uli ang ating sasahog. Maglagay po tayo ng mantika. Katamtaman dami na mantika. Tapos ay lagay po natin yung ating chicken. Sangkutsahin muna natin. Okay na ho ito. Gilid lang natin at tayo magigisa ng sibuyas at bawang. Unahin po natin yung bawang. Lagyan natin ang sibuyas. Timplahan po natin. Lagay tayo ng paminta. Liquid seasoning. Oyster sauce. Chicken powder. Lagay po natin yung ating mixed vegetable. Yung carrots, repolyo, bagu beans. Atin pong stir fry muna yung ating gulay. Okay, pwede na ho yan.
Bawasan natin, hanguin natin yung ating pang-toppings. Yung iba, sabawan ho natin. Dagdagan natin ang sabaw. Dagdagan po natin. Tapos ay dagdagan din natin yung timpla. Maglagay ulit tayong chicken powder. Liquid seasoning. Oyster. Lagay din po tayo ng soy sauce. Dagdagan din natin ng paminta. Halo-halo. Takloban po natin at ating pakuluin. Pag kumulo, ilagay natin yung ating noodles. Kuluan na. Ilagay na po natin yung ating bihon. Yan, sa pagsasabaw, ganyan lang po. Kailangan kapantay lang siya ng bihon na labis lang ng kaunti. Kaya taklabon po natin para mabilis maluto ang bihon. Op. Okay, paluto na itong ating bihon. Halo-haloin lang natin. Lagay natin yung Mickey. Lagyan natin ng kinchay para masarap ang ating pansit, mabango. Dire-diretso lang po natin ang halo hanggang siya ay maiga at maluto ng ayos. Okay na po itong ating pansit. Quality na. Hanguin na po natin at lalagay natin ito sa bilao. Lagay po natin yung gulay sa ibabaw. Parang burol, naguho. Okay, lagyan po natin ng onion leeks. Tapos, lagyan din natin ng
fried garlic. Okay, yan na po ang ating Mickey Bihon sa Bilao. Yan mga kabayan, nandito na yung ating mga luto. 6 na putahe. Ito po yung kare-kare. Sa nagtatanong kung bakit wala pong bagoong, meron po tayong ready-made na bagoong. At sa susunod po natin mga vlog, ay ibablog ko po kung paano magluto niyang bagoong o ginisang alamang. Ito yung kare-kare. Ating Mickey Bihon sa Bilao. Lumpiang Shanghai na may kasama na rin po yung sauce. Kalderetang baka at putserong baka at ito po yung embutidong baka or beef embutido. Marami pong salamat Ma'am Alice at ito po ay i-deliver natin sa Chaong, Quezon. So makakarating po tayo ng Chaong, Quezon ngayon at dapat po ay 11 AM ay nasa Chaong, Quezon tayo. So marami pong salamat mga kabayan sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mga video. Ingat po lagi tayong lahat mga kabayan. At God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga video. Ayan daw sa may bayan. Palusin are. Di na kami dumaan sa papuntang Lucen. Sa bayan pa tayo, hindi pa ito bayan. Dalawang bayan din eh. Pwede yan mo tawagan. Deliver tayo mga kabayan, deliver dito sa Chaong, Quezon.